Sa pagpapatuloy ng ating chapter 135, makikita natin sa flashback sa academy kung saan may mga geng-geng na naglalakad na magkagrupo. Kung saan nagyuyuko ng mga nadadaanan nilang mga kapwa nila mag-aaral. Kaya makikita ito naglalakad na tinatawag na Walk Road Tanas, na isa sa makapangyarihan sa Royal Academy. Kaya may nagsalita na sino ba na punk ang nasa banda doon. Ang tinutukoy pala ni si Julian Frontera na nakayuko habang yakap ang isang libro. Kaya makikita natin ang namumuno sa kanila na ang anak ng Duke of Tonos ang mismong umatake kay Lloyd na may natural na mahika mula ng pagkapang-anak dahilan kung bakit siya ang nangunguna. Kaya makikita natin na nilagpasan lanang nila si Julian. At sabay saad ito sa kanyang alalay na sa susunod ayoko na makita yang punk na yan sa school, wala ako pake kung anong gawin nyo, saktan nyo or ano. Pero kung makikita ko pa siya sa susunod na okay ang kalagayan, makikita mo ang kahihinatnan. At ng pamilya mo, kaya laking gulat na lang ng kasama nito. Dahil lahat ng student at teacher ay umuyuko sa presensya niya kahit na pati principal. Pero nagbago ang lahat mula nang ang ama nitong si Duque Tonos at ang anak ni ay mahatulang guilty dahil sa naganap corrupt ayon sa Royal Academy. Sana all maparusahan sa Pilipinas kaya kailan. Kaya makikita sa flashback kung paano sila hatulan dahil sa paggawa ng kasalanan dahilan mayurakan ang imahe ng Megan Tano at ng Reyna Alicia Termini Megan Tano. Kaya tinanggalan sila ng titulo at lahat ng ari-arian ng mga ito, kaya laking paglulumo ng anak ng Duke dahil alam niyang siya lahat may kasalanan. Kaya lumipat tayo kung saan nakatali na ito sa puno kung saan ito sinisinang ama niya dahil sa nangyari sa kanilang pamilya at nagsaad pa ito, dapat ikaw ang yumako sa lahat ng responsibilidad ng resulta ng ginawa mo, saad nito. Kaya makikita natin si Tonos na aatakihin na nito ang kanyang anak na nasaad matatapos lang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagkamatay mo. Kaya takot na takot itong sumigaw sa kanyang ama. Pero may nangyari, makikita natin na matapos siyang saksakin ng spade, makikita natin na may kung anong enerhiya na lumalabas dito. Kung saan dahan-dahan dumudulas papahugat ang spade sa katawan nito. Kung saan tuluyan hanggang natanggal ang pagkatusok ng spade dito. Sa kadahilanan na tuluyan na ito nakawala. At kung saan galit na galit itong naglalakad. At nangako ito sa sarili niya na manghihiganti ito. Kaya bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan may umatake kay Lloyd. Kaya nagulat ng bahagya itong si Lloyd dahil sa paglingon nito aatakihin nos iya ng anak ni Duque Tonos. Pero dahil si Master Lloyd yan, nasalag niya ito ng walang kahirap-hirap. Kaya laking gulat na lang nitong anak ni Tonos. Kaya napangiwi na lang itong si Lloyd. Sabay nagpaikot-ikot pa ito ng kanyang kamay bago aatakihin ang kalaban nito. Kaya hindi na pinatagal na Lloyd, sumuntok na niya ito sa muka. Kung saan napatalsik ito. Kaya nilapitan na lang ito ni Lloyd at tinanong ito, sino ka at bakit mo ko inatake, pero binawi na lang ito ni Lloyd, di bali hindi naman ako interesado sa yukbang itong kalaban niya. Umaagos ang dugo mula sa bibig nito na sobrang nasaktan. Napatalsik ka pala sa Royal Academy ha. Dahil sa edad mo halata sa'yo na sinubukan mo patayin. Kaya napatingin na lang itong you-take kay Lloyd ng masama. Kaya dinapat na lang itong dugo sa sahig. At hingas kay Lloyd. Kung saan naging patalim naman ang tinapon nito. Kaya bila na lang dinukot ni Lloyd ang sandata nito kung saan isa itong katsarang panghalaman. Kaya walang kahirap-hirap na salag lahat ni Lloyd ang atake nito. Kaya walang oras na sinayang ni Lloyd at sinuntok niya ulit ito habang sumisigaw animoy si Bruce Lee. Kaya nagsaad ito si Lloyd na na-surprise ka ba, isa akong intermediate sword expert, napakalakas ko kaya, pero na-surprise ako sa iyong blood magic, saad ni Lloyd habang galit na galit itong kalaban ni Lloyd. Kaya napaisip si Lloyd na wala naman na character sa nobela na gumagamit ng blood magic, ibig sabihin isa kang demon.
Pero bigla itong nagsalita, ikaw ang hero na mysterious subject, wag mangga ako patawanin, sigaw nito kay Lloyd at pahabol pa ito, alam kong wala kang pakialam dahil isa kang nagpapagap na basura. Dahil pinapatay mo ang mga taong walang pakinabang sa'yo, pasiga nito kay Lloyd. Kaya matahimik na lang itong si Lloyd habang napangiwi sa sinabi sa kanya. Kaya lumipat tayo kung saan may nagtanong, ano tingin mo kay Lloyd? Sumagot naman itong si Reyna Alicia na syempre isa siyang talented na tao kaya gusto ko siyang nasa side ko. Kaya napasabi na lang si Javier na wala na bang ibang dahilan kung bakit gusto mo siya sa side mo, kaya napasagot na lang itong si Alicia na dapat ba may iba pang dahilan, Javier, mukhang tila kakaiba ang kumikilos mo ngayon, saad ng Reyna. Kaya nagsalita ang Reyna, sa totoo lanang hindi ko alam kung ano gusto sinusubukan mong makihang sagot mula sakin, nagsaad naman si Javier na nakailangan mo ng lagi na nasa tabi mo. Sumagot naman ang Reyna, nasa tabi ko, ano ibig mong sabihin, hindi kita maintindihan, wika ng Reyna kay Javier. Isang kapanipaniwalang mandirigma at hunter, saad ni Javier sa Reyna, kay nagmatahimik na lang ito. Kaya sumagot naman itong si Javier ng tulad ng maghahatid sa bahay at pagpapahingahan pagpagod na ang katawan mo, or tulad ng maghihintay sa'yo sa pag-uwi mo at sasamahan ka sa pagtulog. Nako Javier, mukhang niririto mo pa si Master Lloyd. Kaya napatingin na lang din ang Reyna dito kay Javier. Kaya lumipat naman tayo kung nasan si Lloyd, kung saan nakaabang susuntok ito na galit na galit. Kaya makikita natin na pinipigilan nito ang kamay ng kalaman nito na may kutsilyo at sinabing, ano bang ginagawa mo, meron pa tayong 3 pang suntok bago ka mapunta sa kulungan talunan. Tinanong pa ito ni Lloyd, hoy ikaw, alam mo ba gaano kalayo ang tinakbo ko para lang makarating dito, pero hindi naman ganon karami, pero ngayon ikaw dahil sa'yo dumami niyan. 12 pang suntok, tika 13 pala, nalito na ko, ulit tayo sa 29 na bilang. Hindi alam ni Lloyd may ginagawang kakaiba ang sinusuntok ni Lloyd. At bigla itong ngumiti na para bang baliw. Kaya napahinto itong si Lloyd sa pagsuntok. At biglang nagulat si Lloyd dahil may lumabas na agos ng dugo sa ginagawang seal ng kalaban. Dinag kaya may lumabas na malaking buhawing dugo dito. Kaya nagulat si Lloyd at nasabing hindi pwede ta. Dahil may nilalang na lumitaw sa ginawang blood magic ng kalaban ni Lloyd, animoy isang blood demon, at nasabi pa ni Lloyd na mas pangit ka pa sakin. Kaya nagalit ito at bigla siya nitong inatake. Pero sa gitna ng pagsisinay ni Javier at Reyna Alicia, may naramdaman itong kakaiba. Kaya napasabi na lang ang Reyna Alicia, bakit ka lumilingon sa layo habang nasa kalagitnaan tayo ng laban? Kaya humingi na lang ito ng tawad si Javier sa Reyna. At bigla itong umalis dahil sa lakas ng hanging na patikip na lang dito ang Reyna. Kaya makikita natin si Lloyd na sumigaw. At si Javier naman nagmamadali pumunta kung nasan si Lloyd dahil naramdaman nito na sa panganib ang kanyang master. Dahil napaluputan na si Lloyd ng mga galami nito at handa ng kainin. Pero bigla na lang lumitaw ni Javier sa likod nito. At pinaghiwa-hiwa ang pangit na blood monster. Kaya napatingin na lang ng seryoso itong si Javier. At makikita naman na damay sa pagputol ang kamay ng binubugbog ni Lloyd kanina. Kaya dito muna matatapos ang ating chapter 135.